Si Pi Network ay nag-launch po ng isang prize pool bilang bahagi ng kanilang Hackathon 2025. Ang event na ito ay magtatagal ng ilang buwan at magbibigay po ng kabuuang 160,000 Pi coins bilang gantimpala para sa mga mananalo. Ang layunin po ng PiCore team ay hikayatin ang mga developers na gumawa ng mga bagong project at decentralized applications gamit ang Pi ecosystem. Ngunit sa halip na puro saya ang naramdaman ng mga pioneers, marami sa kanila ang naglabas ng pagkadismaya. Marami po ang nagtanong kung bakit inilaunch muna ang prize pool habang may mga problema pa na hindi nasusolusyonan. Kaya ang ganito pong klase ng balita ay maaring makabawas sa kumpiyansa or confidence ng mga investors dahil mas nakikita ang problema kaysa sa oportunidad. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, unang tanong. Bakit nga ba galit ang maraming mga pioneers? Ayan, maraming pioneers ang nagsasabing may mga pangako si Pi Network na hindi pa natutupad. Ang isa sa mga pinakamainit na issue ay ang tungkol sa unverified Pi coins na hanggang ngayon ay hindi pa mailipat sa mainnet. Marami pong users ang may mga naminang coins na nananatili sa testnet at hindi pa nila magamit. Yan, ang pioneer na si Lurking, isa po siya sa mga vocal na miyembro ay nagtanong kung kailan maililipat ang mga coins na yan. Para po sa mga users, malaking kabawasan ito sa tiwala dahil pakiramdam po nila ay limitado pa rin ang kanilang hawak. Kaya, ayan, ito po yung actual na post ni ayan, si Wisdom Jack po pala ito. Ayan, yung response. Yan, ito yung post ni Looking. Yan, when announcement about about unverified Pi coins or and second migration. At may nag-response sa kanya, second migration is in 2040. Kasi meron po silang inilabas, may isa pong Pi Mood. Yan, Pi moderator ang nagsabi na possible na magkaroon ng second migration. Pero hindi po niya sinabi kung kailan. Kaya malamang, sabi ni Wisdom JC Jack dito, ay malamang baka sa 2040 pa yan mangyayari. Kaya ayan, pagdating po sa market impact ay kapag hindi pa rin po nalutas ang issue ng mga unverified coins, maaari pong magpatuloy ang pagbaba ng presyo ni Picoin dahil mas kaunti ang aktual na nakikitang value nito. Ngayon ay ang sunod na tanong ay ano po ang tanong naman tungkol sa 100 decentralized applications. Yan, bukod po sa unverified coins. Yan, mga unverified coins na yan. Meron na ring isang malaking issue ang hindi pa naipapakitang yan po yung hindi pa nila naipapakitang 100 decentralized na mga applications na ipinangako ng PiCore team. Kaya may nagtanong na si Crypto Warrior kung nasaan na raw ang mga dApps na dapat ay handa na para sa mainnet. Dapat sana ay ito ang magbibigay ng tunay na utility kay Pi. Pero sa ngayon ay tila kulang pa ang ipinapakita. Ang mga developers ay hinihikayat na magpatuloy sa pagbuo, pero para sa maraming pioneers, mahirap paniwalaan ang progreso kung hindi po nila nakikita ang mga resulta. Kaya ang market impact po nito ay ang kawalan ng dApps ay nagiging dahilan para isipin ng mga investors na hindi pa useful itong si Picoin. Kaya posibleng manatili ang pressure pababa sa presyo. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi tungkol sa KYC process na yan. Ayan. Ang isa pang mga reklamo ay ang KYC process ng Pi Network. Marami pong mga users ang nagsasabing sobrang hirap ng proseso at parang walang sapat na effort ang PiCore team para ayusin ito.
Tinatawag pa nga ng ilan na careless ang kanilang behavior dahil hindi po sila nagbibigay ng malinaw na direksyon. Kung mahirap ang KYC, mas marami pong users ang hindi agad makaka-access ng kanilang Pi coins. Sa madaling salita, hindi agad mapapalakas ang aktual na circulation ng Pi sa market. Kaya ang market impact po nito ay hanggat mabagal ang KYC process, mabagal ding gagalaw ang adoption at liquidity ni Pi. Ito ay maaari pong magdulot ng mababang interest mula sa mga bagong investors. Yan, dito naman po tayo sa hackathon. Yan. Paano naman ito tatakbo ngayong hackathon 2025? Ang hackathon ay nagsimula na po nitong kahapon. Ayan, August 21 sa atin. Pero sa ibang bansa ay nagsisimula na po ito. At yan nga, tatagal po ito ng ilang buwan. Ang mga developers ay pwede pong gumamit ng Pi App Studio, Brainstorm App, at mga open source tools tulad po ng Pi Open Source o Pi OS. May kasama ring AI-based toolkit para mas mapadali ang paggawa ng mga apps. Ang unang checkpoint ay sa September 19, 2025 kung saan ang mga teams na nakapasa ay maaari pong makakuha ng free promotion at saka mentorship. Pagdating po ng October 15, 2025, ito ang final deadline para sa mga submissions. Kasama dito ang app listing, demo video at saka submission form. Ang impact po nito sa market ay kung maging matagumpay ang hackathon at makagawa ng useful apps, maaari itong magbigay ng positibong epekto at panandali ang pag-angat ng presyo ni Picoin. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang mga premyo dito sa hackathon na ito. Ayan, ang pinakamalaking premyo po ay umaabot sa 75,000 Pi coins para sa first place. Ang second place naman ay makakakuha ng 45,000 Pi coins habang ang third place ay 15,000 Pi coins. Mayroong ding hanggang 5 honorable mentions na makakatanggap po ng tig 5,000 Pi coins bawat isa. Wala pong limitasyon sa bilang ng mga miyembro sa isang team kaya asahan natin na magiging malaki ang laban. Gayunpaman, pinapaalala po ng Picore team na mas malaga ang quality kaysa quantity ng submissions. Ang market impact po nito ay malaki ang posibilidad na tumaas ang hype habang papalapit ang awarding. Pero kung walang makitang useful apps, mabilis ding bababa ang excitement at saka presyo. Ngayon ay anong problema sa presyo ni Picoin? Ayan. Simula nang maabot ang all-time high price sa presyong $2.99, isang buwan matapos po ang mainnet launch, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo ni Picoin. Isa po sa mga dahilan ay ang kakulangan ng major exchange listings. Kahit maraming tao ang gumagamit ng Pi Network, hindi pa rin ito malayang na itataya o na ibebenta sa malalaking exchanges. Dahil dito, nagiging limitado ang market liquidity at nababawasan ang interest ng mga malalaking investors. Kaya sa market impact, hanggat wala pong major exchange listings, mananatiling mababa ang presyo ni Pi at limitado ang kanyang galaw sa market. Ngayon ay bakit po mahalaga ang lahat ng ito? Sa kabila po ng mga problema, hindi natin maikakaila na malaking altcoin pa rin itong si Pi Network dahil mayroon itong higit sa 70 million users sa buong mundo. Dagdag pa rito, inilaunch ng Picore team ang isang $100 million fund para suportahan ang paggawa ng 100 dApps. Kung matuloy ito at maging successful ang hackathon, may tsansang magkaroon po ng tunay na utility si Picoin at baka maging game changer siya sa crypto dito sa mundo ng crypto. Ngayon, ang market impact po nito ay posibleng magkaroon ng long-term na pagtaas ng presyo kung matupad ang mga pangako at lumabas ang mga dApps. Pero kung hindi, mananatili sa hype at mabagal na adoption ang project. At bilang panghuli,
Para po sa akin, malinaw na si Pi Network ay nasa isang critical na yugto. Maraming potensyal itong si Pi, lalo na at may milyong-milyong users na nagtitiwala sa kanya. Pero ang problema, hindi niya agad natutupad ang mga pangako. Ang unverified coins, kulang na dApps at mabagal na KYC process ay nagsisilbing malaking sagabal. Kung hindi po ito maayos, posibleng mawalan ng tiwala ang mga pioneers at tuluyang bumagsak ang interest kay PiCoin. Pero kung magtagumpay ang hackathon at makapaglabas ng mga makabuluhang apps, makabuluhang applications, maaring mabawi ang momentum at makakuha ng mas malakas na suporta mula po sa market. Kaya sa ngayon, ang pinakamalaga po para sa atin bilang mga investors ay ang maging maingat. Maganda po ang ideya ng Pi Network, pero kailangan nating makita ang resulta bago po tayo lubos na umasa sa kanyang mga pangako. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.